What's up mga quiz, mga atis? Welcome back sa aking channel. This is Quiz Alan, at yung araw papanoorin natin yung trailer ng para sa upcoming shows ng GMA for 2024 para sa hapon nila. At tinawag nila itong Palabang Drama sa hapon ngayong 2024. So, I don't know kung this will be the first quarter or the whole year, pero papanoorin natin ito pa kasi na-intriga ako at gusto kong malaman kung ano yung mga shows na nakapaloob doon. So, with no further ado, let's watch the video and later I'll be giving my reaction and opinion on the set trailer. So, let's go! Napakalaking hamon ang mawala ng magulang at mawala ng tahanan. Pero ano man ang ibato sa akin ng kapalaran, I'll make sure na ibabalik kita sa pinagmulan mo. mas marami akong dapat patunayan. Oh, Shining Inheritance, Philippine adaptation. Kontento na ako sa buhay na meron ako. Saan man ako magpunta? Kung anong mamahalin ko. Hanggang sa sirain nilang lahat. Lahat ng sakit, lahat ng pang-aapi, ibabalik ko sa inyo. Dahil maniningil ako. Maghihiganti ako. Wow, magiling. Ano man ang panglalait at ang mamaliit na ibato sa akin, Lily Matias. hindi ako magpapatinag para ipagtanggol ang mga inosente at naghahanap ng hustisya. Attorney Lilet Matias respectfully appearing for the respondent, Your Honor. Gagawin ko ang tungkulin ko dahil walang sino man ang nakatataas sa batas. Nakamit ko na ang pangarap kong maging isang doktor, ang magligtas ng buhay, We did it because of Dr. Santos, the youngest neurosurgeon in the Philippines. at gawing laging proud sa akin si nanay. Sa bagong yugto ng aking kwento, buong tapang ko pa rin haharapin ang mga darating na hamon at pagsubok. I would like you to meet the new co-owner of Apex, my daughter, Justin. Hi, cuz. Clea Benedicto. Sa bawat hamon, kasama mo ang mas palabang mga drama sa hapon. Ito ang GMA Afternoon Prime. Okay, tayo ko napanood natin yung trailer ng GMA Afternoon Prime Time ng GMA, and para sa first quarter nila to, yung pinakita nila, 4 lang na show yung pinakita nila. So, 3 yung bago, and isa, nagpapatuloy pa rin na palabas. So, unahin muna natin yung 4 kamay na pangarap na I think this will be the second year ng 4 kamay na pangarap. And honestly, I don't support the series anymore. I don't watch, I don't follow anymore because kung saan na napupunta yung kwento, and I've said this in the past, this is a missed opportunity for GMA to make it better. Ito sa 4 kamay na pangarap na sana hinati-hati nila in different season, tapos every season merong different theme o topics silang pinag-usapan para maganda, para hindi man lang oh my. Kaso ang nangyari ngayon yung sa 4 kamay na pangarap, nakafocus lang sila sa kantihan, agawan, awayan ng 4 na tao. Yung character ni Richard Yap, character ni Jillian Ward, yung character ni sino yun? I forgot, si Moira. Tapos yung character ni yung anak ni Moira, diba? So yun, so nakakasawa, and include pala yung character ni Carmina Belarua. So nakakasawa, doon lang umiikot yung kwento. Nawala na yung essence niya ng pagiging youngest doctor, most intelligent na doctor, diba? So nawala siya. So yun, so pero marami pa rin sumusuporta, marami pa rin sumusuporta pa sa serye. Pero again, since lumampas na siya last year ata, lumampas ng 6 months, I stopped watching and following the series kasi nakita ko medyo wala na bawindang na yung kwento, paikot-ikot na lang siya, kung parang paulit-ulit na lang. So yon. Kaya itong serye na to, I don't know where it is going. Maybe because kaya lang siguro nagtatagal because ito yung top rating ngayon sa hapon. But again, the story was wala na, malayo na siya, and
di na siya magandang subaybayan. Now, sa tatlo namang bagong series nila, Shining Inheritance, Makiling, and Lily Matias, Attorney at Law. So, sa tatlong yun, ang pinaka-excited ako mapanood yung Shining Inheritance because this is the Filipino adaptation ng isang sikat na Korean drama. And I want to see kung ano yung paano yung approach, paano yung atake ng Jamie dito. Kasi doon sa last na adaptation ng Jamie ng isang Korean drama, well, it was good pero nag-failed siya sa rating. Yung kina Alden, kina Bea, nag-failed sila sa rating. Maganda yung pagkagawa. It was very very good. Almost halos parehas siya to sa original. The kwento rin, medyo may binago na sa kwento pero yun nga lang, parang kulang siya sa appeal sa mga fans. And yun, kaya naka-apekto to sa yung K-drama, Filipino adaptation ng K-drama ni Alden sa ni Bea. So hopefully dito mabawi ang GMA dito sa Shining Inheritance kasi very promising yung cast. Kate Valdez, Kaylin Alcantara, Paul Salas, I don't know the other one, I don't know the other guy. Kelvin Miranda ba yun? I don't know. Basta yun. So magagaling na artista, they have proven their yung galing nila, especially si Kellen babalik na naman sa character na may pagka-kontrabida. Si Kate naman babalik na naman ang character niya na madalas natin makita ang kontrabida, she will be playing bida. So yun ang pinaka-excited ako sa Shining Inheritance. Second na pinaka-excited ako to sa may attorney Lily Matias, Attorney at Law. Alam natin na mga serye ni Joe Berry was very good at mga top rating rin. Medyo nag-fail lang siya to sa last tong I don't know anong title, mga 2022 at 2022 ata yung serye niya. Yung hapon rin yun na nag-fail yun. Para sa akin failure yun yung series na yun. Kasi hindi ko masyadong nagustuhan. Pero this one I'm looking forward na magiging maganda itong serye niya, itong about lawyer, about law, about lawyer. And I hope sana mag-focus ang GMA dito sa serye na to na to sa theme talaga, yung tema niya na isang lawyer na unano, diba? I'm sorry to use the word pero yun naman talaga about a little person na naging attorney, diba? Despite of her problem, of her height, she was able to finish law, diba? And yun, sana to mag-focus dun sa story na naman ng agawan, story naman ng yung about anak pala siya sa labas, something like that. Kasi I hate that. Masyadong gasgas. Sana mag-focus sila to sa theme nila para dun umikot yung kwento, hindi yung dun sa yung very usual na tema. So masasayang na naman yung effort ng GMA kapag ganun. Kasi ang ganda, maganda yung, ang daming series ng GMA na magandang tema pero yung nga, nalalagyan kasi ng mga yung twist na anak siya sa labas, siya yung nawawalang anak, diba? Kantihan, kapitan, diba? So I hope sana tanggalin ng GMA na yun because to sa prime time nila kahit pa paano unti nang natatanggal naman yun, pero sa afternoon prime andun pa rin nakakasad yung pa naman mataas ang mga ratings niya to sa afternoon prime nila. So hopefully sana mag-focus talaga sila sa tema nung series na. And lastly yung Makiling, wala akong idea, nagagawa na ako ng reaction video nito and wala akong idea talaga kung isa magfo-focus to, kung meron pa siyang touch of fantasya or whatsoever. Pero kasi yung title pa lamang niya Makiling and we know that part siya ng Filipino folklore. So parang kahit pa paano nakakaroon tayo ng idea na baka kwanto may touch of fantasy. So doon sa trailer naman wala tayong nakita and it's about revenge naman. So yun, so hopefully makakita tayo ng something na hint about it. So yung kwento wala tayong idea doon sa kwento pa rin sa hanggang ngayon kasi nga teaser pa lang napapakita. So soon kung milipas yung full trailer then we will see kung ano yung magiging storya niya. And I'm happy to see those two, si Derek Monasterio
Villanueva, they were given another chance to do a series, and medyo like successful yung series nila before yung Return to Paradise. So, kaya nabigyan sila excuse me, ng chance to do another series, and this one is Makiling, diba? So yun, so I'm excited for this first quarter ng GMA, and yun nga lang, sana mag-end na yung yung abot kamay na pangarap, because masyado nang wala nang patutungan yung kwento. So with the other 3 na bago, yun ang nakikitaan ko ng magandang patutunguhan, diba? So yun, so congrats and good luck na rin sa GMA, because yun nga, ang hapon nila very successful, at wala pa rin makatapat na mga serye na pwede mag-put down dun sa 4 na serye nila ngayon, diba? So yun, very successful sila sa afternoon prime. Pero when it comes to naman sa prime time, medyo up and down naman ang GMA. Meron yung time na successful, meron time na medyo baba. So yun, so again, doon tayo sa afternoon prime. So we are looking forward for this series, and hopefully they will be as successful tulad mga series na napapanood natin ngayon on their prime afternoon block, diba? So there you go. Kung nagustuhan niyo yung trailer nung afternoon prime ng GMA, mag-comment kayo dito sa baba. At kung nagustuhan niyo na magbigay kong comment at reaction or opinion, mag-comment kayo dito sa baba, and I will read all your comments, and I will try to react kung kailangan. So yun, thank you very much. Before I end this video, please don't forget these 4 things while watching my videos on my channel. Comment, like, share, and subscribe to my channels. The Alan Ski Show, ang Pinoy talaga channel, proudly from the vlog, and Tamad ng People Presents. Maraming salamat. Have a nice day.